Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Buisit ka eh. Inaangguluhan eh. Tinan mo. So, ang Ay, hindi. Eto. Diretsong sinabi ni VP Sara Duterte na handa na siyang palitan si Pangulo. Mali ito eh. Mali yung clickbait to eh. Clickbait yung handa ng palitan si Marcos. Handang maging Pangulo. Clickbait. Pakinggan nyo yung sagot ni VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung tanga lang yung nagsulat dito sa TV5 eh. Actually, lahat sila, pati sa GMA, ganyan din ang datingan eh. Na para bagang pinaalis na ni VP Sara. Alam mo, ever, from the beginning until now, hindi na nanawagan si VP Sara Duterte na Marcos resign. Alam niyo yun? Kasi one, alam niyang hindi naman niya gagawin ni Marcos yun, kaya hindi siya nananawagan. At hindi appropriate para sa isang vice president gawin yun, kaya hindi niya ginagawa. At mali yung pagsabi ng headline nito. Hindi ko sinisisi reporter na to si Cheryl Cosim ba to? Kung sino man yung sumulat, binabasa lang naman yan eh. Mali yung sinasabing handa ng palitan. Hindi sinasabi yun. Papaliwanag ko sa inyo Bongbong Marcos sakaling kailanganin. Iba na ito sa nauna niyang pahayag sa eksklusibong panayam ng News 5. Ania sa Frontline sa Balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sa kaya naman pala, ito nagbalita alam naman natin, bias tong na ito magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero kanina sa isang ambush interview kay para bagang sinasabi nitong ayokong tawagin bayot to baka sabihin naman panlalait eh. Pero hindi eto linawin ko lang pag sinabi kong bayot di ibig sabihin panlalait yun hindi yun nagbababa ng gender talaga naman kasi di ba ganun siya magbihis eh. Alam naman tawagin ko siyang sir, baka may insulto o ma'am, may insulto naman yung mga kababaihan. So ilagay natin sila sa tamang perspektibo nito. Bayot, di ba? Kasi sa Bisaya, ayan, bayot, di ba? Ganun. Parang ang dating nito, parang nagbago daw ng isip etong si VP Sara Duterte. Hindi, sinasabi niya ayaw magkagulo doon sa event. Ayos-ayos ng event eh. Di ba? Tapos haluan ng politika. Ay, ganyan yan si VP Sara Duterte. Pag yung event, hindi political, ayaw niya nung halo-halo. Ay, kaya yun ang sinasabi niyang para hindi magkagulo na Tapos hindi siya nagbabago at hindi niya gustong pumalit. Ganun kasi ang dating nung balita na to eh. Ay, gusto nang pumalit. Ay, atat na atat itong si VP Sara Duterte na palitan si Marcos. Hindi ganun. Tingnan niyo yung tanong at tingnan niyo yung sagot VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. Anything happened na mag-resign si Pangulong Marcos? How do you uphold yung constitutional mandate as successor to President? In case of... ready, ma'am, na... Of course. Of course. Kaya nga siya natawa eh. Kasi tinanong siya, are you ready, ma'am?
Of course! Kaya nga ako tumakbo ng Vice President eh. Yun naman ang papel ng Vice President. In case mamatay, may mangyari sa presidente, ako ang papalit. Kaya yung pagtakbo ko, kahit hindi pa kami magkaaway ni Marcos, dapat ready ako. Kasi kung hindi ako ready pumalit sa presidente, ay tangina, hindi ako dapat tumakbong Vice President. Nakakagago eh. Nagigets ninyo, hindi nyo nagigets. Ito kasing mga kakampwit eh, hindi magets yan eh. At saka yung mga teroristang makakaliwa eh. Hindi nila magets yan. Ang linaw-linaw. Ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte, ever since tumakbo ako, dapat ready ako. Kasi yun ang trabaho ng Vice President. Kaya nga siya natawa dito eh. There is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko. Piniresenta ko yung sarili ko noong 2022 at alam niya sa sarili niya na pag binangyari sa presidente, siya magiging presidente. So dapat ready siya. Eh, ang tanga naman niya kung sasabihin niya, ay hindi ako ready. Ba't ka tumakbong Vice President kung hindi ka pala ready? So walang malis. Walang malis sa sagot niyan to. Hindi niya gustong palitan si Marcos. Hindi niya, alam mo yon, hindi niya, kahit gusto namin mawala na si Marcos at mag-resign, siya ayaw niya. Hindi yun ang ibig niya sabihin dito. In line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Yun, di ba? Alinaw-linaw mga kababayan. Ang tanga na lang di makaintindi nito. Ewan ko nga kung tanga lang yung mga sumulat niya sa TV5 o talagang inaangguluhan lang nila na parang atat na atat si VP Sara Duterte maging presidente. Ano sa tingin ninyo? A, tanga lang talaga yung mga tao dyan sa TV5? B, o baka inaangguluhan lang nila yung kwento ni VP Sara Duterte para sabihin ng ibang tao na atat to si VP Sara Duterte maging presidente. So ang siya may kasalanan na stabilization. Ganun lang yan eh. Diba? A or B lang yan eh. Oh, ano sa tingin ninyo? A or B? Ulitin ko ha. A, tanga lang talaga silang umintindi. Mahina ang comprehension nila. O B, gusto talaga nilang palabasin sa tao na atat si VP Sara Duterte palitan si Marcos at mapagbintangan na destabilizer. Ano sa tingin ninyo? A or B? O walang bot ha? O kaya none of the above, all of the above. A or B lang ang sasagot ninyo. Ang sumagot ng bot, bubut-butin ko. O ang sumagot ng all of the above, nako, A or B? At alam ko yun. Nung ako ay tumakbo. At ayan, no, alam niya yun nung siya ay tumakbo. Common sense, kaya ka nga tumakbo eh. You have to be ready anytime. That's the reason. Walang ibang dahilan parang isang vice president tumakbo. Tatakbo akong vice president kasi gusto ko maging secretary. Tanga. Tatakbo akong vice president kasi gusto ko maging senador. Kaya ka tatakbong vice president kasi alam mong kaya mong maging presidente kung sakasakaling mawala si Marcos. Sana. I mean, mag-resign. Hindi yung mawalang mag-resign si Marcos. Ninyo ako as vice president knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon. Tingnan niyo na kung paano tinwist yung story. Paano pasimple lang tong TV5 pero ang twist ng story, doon patungo sa destabilisasyon eh. Sinabi nito reporter na matagal nang tinanggi ni VP Sara Duterte na destabilizer siya. Pero idinikit niya doon sa kwento na handa si VP kung sakali mawala ito si Marcos sa kapangyarihan. So, obvious alam mo, sa bagay, yung mga Gen Z, mga tanga-tanga din yan eh. Sama-sama sila. Laban sa administrasyon,
Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun eh? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Nagbabalita mula. Ayun ang malinaw, di ba? Kaya nga sinasabi natin paulit-ulit, kahit itago pa, kahit magpalusot pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, assuming, yung mga mahilig mag-assume dyan, assuming hindi talaga nagnakaw si Marcos Jr., o walang insertion na inutos at hindi niya kinausap si Zaldico. Assuming lang na imposible naman. Assuming lang. Sablay pa rin siya. Bakit? Pinirmahan mo yung insertion Bakit? It's a fact na nagkaroon ng insertion. It's a fact na corruption nandun sa 2025 budget. Bakit mo pinirmahan? As simple as that. Huwag na tayo magpaikot-ikot. That is more than enough evidence to impeach or persecute the president. Kaya yung November 30 na rally ng mga kakampwet at saka ng mga teroristang makakaliwa, kalokohan yan. Kalokohan. Dapat ang talagang sigaw dyan, panagutin si Marcos. Wala nang iba. Wala nang ibang dapat sisihin sa pinakakurap na pangyayari sa kasaysayan ng bansang Pilipinas kung hindi si Marcos. Whether tumanggap siya o hindi siya tumanggap, bakit nakalusot sa kanya ito? Yun Dami niyong alam. Dami niyong alam. Dami niyong... kapanood ko kay Kastaklit to Di ba? Ito pa, dagdag ni BP. My take on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali iyon sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question on your competency or to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the job test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi Sasabihin mo pride, hindi ayaw ko mag-give in sa inyong mga panilira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako drug test. Para matapos na, tuwin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is Siya ay mamimili ng ospital, siya ay mamimili ng gugupit ng buhok niya. Yung dapat public. O sige na nga, payag na ako dyan sa drug test na yan. Pero dapat talaga public yan. Ibig sabihin, manggagaling sa ibang entity yung magkukuha ng buhok,
Ibig sabihin hindi manggagaling kay Marcos. Kasi alam mo, tama Tama si BP dito eh. Walang rason para hindi ka pumayag. Yung pride, wala. Hindi pride dyan. Para matapos na lahat ng haka-haka, sinasabi ninyo, bulong-bulungan, o di kaya chismis, o akusasyon ng kapatid mo. Isang hair follicle test lang yan, tapos ang usapan dyan. Isang hair follicle test lang. Pahiya lahat ng Duterte supporter. Basta in public at hindi yung pinili mo. Gawin natin yan sa southern diyan sa Davao City. 'Di ba? Gawin nating live telecast sa SMNI tapos sa loob ng yung sa Kingdom. Mga tao. Tapos mag-aantay lang tayo lahat doon, makita natin yung result. Di ba? Tapos ang usapan. Drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lokaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo. Gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik ka sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede kumindi ang President and Vice President sa drug test. Yan. Linaw yan. Huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. Yan, Sasamahan siya. Takot ka pala, Marcos eh. Kailangan ka pa samahan? Kailangan pa siyang samahan talaga? Takot? I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy, magpapadrag test din yon. Ako, kahit na kontik na lang yung naiwan sa buhok to, sige, magpapadrag test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi na pa yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may magparawagan ngayon? Or... Takot ka pala, Marcos eh. Takot ka pala! Tuloy. All the allegations, corruption against the government and against state president. And as your constitutional matikma, as successor of the president, did anything... Pasensya na kasi inayos natin yung audio eh. Hindi naririnig masyado yung sa reporter kaya hindi maayos. Happen na mag-resign, i-top to Marcos. How could you accord yung constitutional matikma as successor ng president? How do I accord? Yeah, what do you mean? It's automatic. A case already. Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I eto, paparinig lang natin yung kumpleto kasi may kinat dun eh. was a candidate for vice president. With the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa tumakbo ako bilang vice president. Pinresenta ko sa inyo yon. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun. Nung ako ay tumakbo at binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Your comment po o Eto yon ha. Alam mo, ito pang isang matinding issue dito eh. Tingnan nyo kung papaano baliin ni Lacson. Kasi, ang lupit ito. Pakinggan nyo ito. Ang lupit. Sabi ko nung una, wow, nakakatuwa naman. Pero tingnan ninyo kung saan naman nila binali ito. Ang problema, kahit pilit nilang itinuturo ang mga Duterte, sumemplang lang sila lalo.
Pinuna ni Senador Ping Lacson ang paglobo ng pondo para sa ayudang assistance to individuals in crisis situations tuwing may eleksyon. Ngayong taon, pinakamalaki raw ang nakuha ng 2 distrito sa Davao. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, nagamit ang naturang pondo para sa congressional candidates ni dating House Speaker. Parang totoo yung ano nila, no? Yung pagpuna nila, no? Na bakit tumataas ang budget pag sa tumataas ang AIEX? Pag eleksyon, nakakala mo talagang sincere sila na pinupuna nila yung corruption eh. Pero in reality, itinuturo pala ni Lacson doon, bakit tumaas daw sa Davao City yung AIEX? Sumemplang sila lalo. Pakinggan ninyo. Martin Romualdez, nakatutok si Jonathan Andal. 31 billion pesos. Sa deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon tumataas ang pondo ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ang AICS ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AICS noong 2021 tumalon sa 39.8 billion noong 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AIC sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Baka maraming So para sinasabi na yung AIEX, bakit ginawa yan? Kasi para tumaas yung yung para sa mga politiko. Tapos bilang kabig siya dun sa, saan ba pinakamataas na umangat ng AIEX? Davao City eh. Siyempre, Duterte na naman yon. Haters na nagre-request pag election year, di ko alam, no? Baka ganon ang nangyayari. That's exactly my point, Mr. President. Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AICS ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AICS funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. Ang tanong ko, anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Sige, idiin mo, Lacson. Baguhin mo issue. Ha? Bakit? Yung bata mo si Sandro nadali ngayon baguhin mo. Let's be clear, the crisis referred to in AICS are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. Ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong eleksyon 2025 sa Davao City 1st District, habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente, nagamit daw talaga ang AICS para pondohan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker. Sinakyan ka ngayon. Alam mo kung bakit? Lahat kami alam na namin yan. Matagal na sinasabi sa amin ng mga Duterte yan na bumabaha ng pera dyan sa Davao City para kalabanin ang mga Duterte. Through sila Migs Nograles, yung babae at saka yung lalaki. Lalaki. Sige. Hindi ako sigurado kasi kung lalaki yun Napaisip ako dun. Shit. Totoo naman Noon pa sinasabi na ng mga Duterte yan, bumabaha ng pera dito sa Davao City. Alam ko nabanggit pa to ni Basti nun sa amin na bumabaha talaga ng pera para matalo sila, mawala ng stronghold ang mga Duterte sa Davao. Kaya winawasak nila binabasag nila mga Duterte sa Davao Ang akala nila yung mga taga Davao madadaan mo sa pera-pera. Diyan sila nagkakamali Diyan sila nagkakamali na ang Davaoenyo madadaan sa pera-pera. Hindi po madadaan sa pera-pera ang mga Davaoenyo. Ang mga Davaoenyo po, meron ng kasaysayan yan na dati talaga silang hindi maayos at Duterte ang nag-ayos.
At ngayon, sobrang saya pa rin nila sa pamamahala ng mga anak ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, ayaw nila talagang si Pangulong Duterte noon tumakbong presidente. Kasi ayaw nilang mawala sa Davao eh. Ganon ang mga taga Davao. Hindi nila nadaan sa pera eh. Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AIX para sa politika. Ginamit nila ang AIX to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng bise, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AIX sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AIX. Ang payo ni Senator Lacson sa mga taga-DSWD, huwag nang hayaan ang mga politiko na manghimasok sa mga pamimigay ng ayuda. Ganun lang yun, wala na. Wala naman solusyon. Basta binring up lang ni Lacson yun para magka-issue, akala niya magkaka-issue. That's the truth eh. Akala niya magkaka-issue kung sakasakaling banggitin niya yun. Na pinakamataas na AIX na natanggap ang Davao City. Hindi niya ba alam na ang nakaupong nasa gobyerno ay si Marcos? Sino ba nagdidesisyon ng AIX? DSWD. Sino may hawak sa DSWD? Si Marcos. Tapos alam mo magkaaway ang Marcos Duterte. Bakit magpapabaha ng AIX sa Davao City? Common sense. Kasi during the campaign, gusto nilang matalo mga Duterte. Ang mabuti naman, ang mga taga Davao talaga, hindi mukhang pera katulad ng iba sa atin. Diba? Totoo naman yan eh. Ginagamit talaga ang pera para talaga makapanalo ng kandidato. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, isilipin nyo rin yung mga congressman na pumirma ng impeachment ko. Silipin nyo yun. Dahil marami dyan ang pumirma ng impeachment ko tapos na biyayaan ng sobrang lalaking mga pondo. Kung hindi man financial, through the DSWD. Yan ang dapat nyo silipin. Sinisilip mo ba? Lacson? Wala. Kasi nga, siguro, nakakita lang si Lacson, biglang nasilip niya. Uy, Davao City yung pinaka may malaki, oh. Pwede natin itong i-discuss sa